Mabuhay! Kumusta kayong lahat? At kami ang mga Lima. At ako si Hannah Marjay Monteverde. At ako naman si Raquel Palubon. At ako naman po si Jessica Pargan. At ako naman si Florence Rel S. Laranjo. At ako naman po si Mary Cristel Malon at samahan niyo kaming talakayin ang aming paksa, pagbuo ng mapayapang silid-aralan. Ang pagbuo ng mapayapang silid-aralan ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng katahimikan sa loob ng klase, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang bawat estudyante ay maaaring matuto at magpakita ng kanilang mga kakayahan ng walang takot o pangamba. Ito rin ay nagbibigay ng isang ligtas na espasyo para sa mga estudyante at ibahagi ang kanilang mga ideya at salupin. Mga paraan sa pagbuo ng mapayapang silid-aralan. Una, pagtataguyod ng respeto. Ang unang hakbang sa paglikha ng mapayapang silid-aralan ay ang pagtataguyod ng respeto sa bawat isa. Ito ay maaaring magsimula sa simpleng mga bagay tulad ng pagturo ng tamang paghuhugali sa mga estudyante at ang pagbibigay ng halimbawa sa kanila. Halimbawa, maaari mong ituro sa mga estudyante ang mga tamang paraan ng pakikipag-usap sa kanilang mga kaklase at guro. Maaari rin silang hikayatin na magbigay ng halimbawa ng respeto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, pagtataguyod ng positibong kapaligiran. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng positibong kapaligiran kung saan ang mga estudyante ay nagtutulungan at nagtuturuan. Halimbawa, maaari kang magbigay ng mga pampuri sa mga estudyante na nagpakita ng mabuting asal o nagawa ang kanilang mga takdang aralin ng maayos. Pangatlo, unawain ang iyong mga mag-aaral. Ang pinakamahalagang elemento sa isang plano sa pamamahala ng silid-aralan ay ang pagbuo ng mga relasyon sa mga mag-aaral. Halimbawa, ang pagtawag sa pangalan ng estudyante sa klase at aktibong pinupuri ang mga estudyante. Pang-apat, pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba. Ang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga estudyante ay isa ring mahalagang hakbang sa pagbuo ng mapayapang silid-aralan. Bakit? Dahil ito ay maaaring magsimula sa pagtuturo sa mga estudyante na tanggapin at igalang ang mga kaibigan ng bawat isa. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng mga aktibidad na nagpapakita ng iba't ibang kultura at tradisyon. Panglima, pagpapalakas ng komunidad. Ang pagpapalakas ng komunidad sa loob ng silid-aralan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagtataguyod ng teamwork at kooperasyon. Halimbawa, maaari kang mag-organisa ng mga group projects o mga laro na nangangailangan ng kooperasyon ng bawat miyembro ng grupo. Kaya naman, ito pa ang mga ibang paraan sa pagbuo ng mapayapang silid-aralan. Una, makipag-ugnayan sa mga magulang para sa isang epektibong plano sa pamamahala sa silid-aralan. Ang isang matagumpay na edukasyon ay nangangailangan na magkabilang panig, ang paaralan at ang pamilya. Mauunawaan ng mga magulang ang personalidad ng kanilang mga anak at sila ang nagnanais ng perpektong mga mag-aaral. Planuhin ang schedule. Maingat na pinaplano ng isang magaling na guro ang schedule, akma sa mga ninanais, pangangailangan at edad ng mga bata. Planuhin at ihanda ang mga materyales. Kung may gawaing kamay, lahat ng supply ay handa at madaling maabot. Maging nasa paningin ng mga bata upang makahinuha sila ng isang masayang aktibidad pagkatapos ng aralin. Magplano para sa modalidad ng pagkatuto ng mga estudyante. Ang ilang bata ay ginawa ng Diyos ng mga taong natututo sa paningin sa halip na natututo sa pakikinig. Kaya ang isang araling naririnig lamang ay hindi makapagbibigay ng kalahati ng epekto, di gaya ng isang nakikita nila.
Mga kahalagahan ng pagbuo ng mapayapang silid-aralan. Una, makapag-aaral ng maayos. Kapag mapayapa at maayos ang silid-aralan, mas madaling makapag-concentrate ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, pagpapalakas ng pakikipagkapwa. Sa isang mapayapang silid-aralan, natutunan ng mga estudyante ang kahalagahan ng respeto sa iba, pakikinig at pagtanggap ng mga kaibigan. Pangatlo, nagpapalakas ng kumpiyansa. Kapag alam ng mga estudyante na sila ay nasa isang ligtas at suportadong kapaligiran, nagiging mas kumpiyansa sila na sumubok ng mga bagong bagay, magsalita sa harap ng klase o ibahagi ang kanilang mga ideya. Pang-apat, itinataguyod nito ang masasayang guro. Ang isang mapayapang silid-aralan ay nagbibigay ng positibong karanasan sa pag-aaral na nagpapabuti sa kasiyahan at interes ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Panglima, nagpapahaba ng pasensya at pag-unawa. Sa isang mapayapang silid-aralan, natututo ang mga estudyante na magpasensya at magbigay ng pag-unawa at maging mas mabait sa kanilang mga kaklase. At yun lang po. Maraming salamat! Hello, Madam People! Mabuhay!